Alam mo ba yung feeling na may super close friend ka, tapos akala mo kilalang kilala mo na? Yung tipong wala ka ng trust issue sa kanila, ganon. Sabi nga nila, minsan, ang pinaka nakakashock ng mga kwento ay galing mismo sa mga taong malapit sa atin. Ang case na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay magpapatunay na hindi lahat ng nakikita mo, yun ang totoong kwento. Okay, B, so imagine this bida. This 29-year-old woman, let's call her Ali. One day, her mom notices na si Ali ay laging sumasama yung pakiramdam and keeps throwing up. Oh sis, big clues na yan, di ba? So, when her mom pressed her, Ali finally confessed na pregnant siya. And tinuro niya yung kapitbahay nila, si Sian, as the father. So, the parents confronted Sian sa barangay and sa harap ng lahat, nag-offer si Guy na magpakasal kay Ali. Pero, dahil sobrang gigil nung tatay ni Ali, hindi sila pumayag. Instead, Sian promised to support the baby. A few months later, syempre, Ali gave birth to a baby girl. So fast forward like years later, Ali is out tending to a cow. Super chill lang dapat, diba? But then, Sian suddenly appears and dinrag niya si Ali sa may damuhan and he did something really horrible to her. So si Ali, syempre, lumaban. Pinalo niya si Sian with a piece of wood and binato pa. Queen energy sa pagtatanggol sa sarili, pero super sad yung story. Later on, nag-reveal si Ali na hindi lang pala ilang beses may nangyari sa kanila ni Sian. But si Sian, tinakot si Ali na i-unalive siya kung magsumbong siya sa mom niya. So, obviously, kinasuhan siya and fast forward, nag-umpisa yung trial. And ang unang nagsalita yung nanay ng victim na nag-confirm na Ali is, yes, 29 years old na, pero mentally challenged at illiterate pa. Pero yung pinaka nakapagpashock ng lahat ay galing sa isang psychologist. They confirmed na ang mental age ni Ali ay parang 6 years old lang, with a very low IQ and may possibility na hindi niya talaga alam kung ano ang right and ang wrong. Yung defense naman ni Sian, umamin siya na may nangyari na sa kanila noon na nag-result sa pagbubuntes. Pero ang chika niya, lovers daw sila. Sweetheart theory yung peg. Sinuportahan pa ng nanay niya ang claim na may romantic relationship nga sila. Ay, enable list. Just. Dinideny niya rin ang second incident and never na raw siyang lumapit kay Ali after makonfront ng parents sa barangay. Yung hirit pa niya, hindi raw mentally challenged si Ali kasi marunong naman siyang magsalita at gawin ang basic household chores. Hindi kinagat ng regional trial court yung lover's defense ni Sian. Sa halip, guilty ang verdict nila para sa rape case na nagresulta ng pregnancy, giving full credence sa testimonies tungkol sa mental disability ni Ali. Ang hatol, life imprisonment or reclusion perpetua. Plus, kailangan niya magbayad ng damages. But B, plot twist, inacquit siya sa sexual abuse sa second incident. Pero si Sian, ayaw magpaawat. Nag-appeal siya sa Court of Appeals, insisting na may consent daw si Ali and hindi siya mentally challenged. Pero ang Court of Appeals, inaffirm ang guilty verdict kay Sian for rape and tinaasan pa nila ang damages na kailangan niyang bayaran. Si Sian, hindi talaga siya sumusuko at talagang iniakyat pa niya yung kaso sa Supreme Court. Sinasabing free and voluntary act daw ang nangyari at failure daw ang prosecution na patunayan ang guilty niya. Okay, so chika natin for today is kung guilty ba talaga si Sian ng statutory rape. Final verdict ng Supreme Court, walang kwenta ang appeal ni Sian. Sabi ng Supreme Court, guilty siya sa kasong statutory rape and ang key factor na nagpapanalo sa kaso ay ang mental age ng victim. Ayon sa batas, statutory rape ang tawag kapag ang biktima ay below 12 years old at nangyari ito kahit pa may consent kuno o walang force na ginamit. Pero ang malaking chika at pivotal ruling ng Supreme Court ay ito. Ang capacity ng isang tao na magbigay ng rational consent sa mga sexual activities ay hindi dinidetermine ng kanyang physical age kundi ng mental age niya. Yan, tandaan niya na. Dahil dito, ang receipts na pinresenta ng psychologist ay super validated.
si Ali ay may mental age na pang 6-year-old lang na confirmed din ng test na low IQ siya at incapable ng prudent decision-making, lalo na sa sexuality. Sabi pa ng psychologist and ng trial judge, si Ali ay madaling ilure or i-threaten ng kahit sino. Sobrang obvious daw ng disability niya na imposible na hindi alam ni Sian ang kondisyon niya. Kaya dahil napatunayan na ang mental age ni Ali ay below the required maturity for consent, all the elements ng statutory rape ay napatunayan beyond reasonable doubt. Walang takas si Sian at kailangan panagutan ang ginawa niya kay Ali. Yung defense ni Sian na lovers daw sila at voluntary act yung lahat, sabi ng Supreme Court, ang sweetheart theory ay kailangang merong hard evidence like love letters or mementos, pero ang offer ni Sian ay self-serving assertions lang. Plus, nag-testify si Ali na hindi siya niligawan ni Sian and hindi niya to boyfriend, kaya cancelled ang lover's lie. Love affair is not a license for lust, period. So, guilty talaga si Sian ng statutory rape. However, may slight twist. Hindi na-prove ng prosecution na alam ni Sian ang mental disability ni Ali nung ginawa niya ang krimen. Nag-insist kasi si Sian na hindi mentally challenged si Ali, and dahil hindi na controvert yun ng prosecution, hindi nag-qualify ang crime as qualified rape. Kaya ang final hatol kay Sian ay reclusion perpetua na automatic walang parole. Finally, denied ang appeal niya and final na yung decision. Guilty si Sian ng statutory rape at kailangan niya magbayad para sa civil, moral at exemplary damages plus interest hanggang mabayaran niya lahat. Justice served! So what's the moral of the story? So mga mi, ang ultimate lesson na kailangan nating i-take away sa case na to ay ang defending the vulnerable is not a choice. It is a responsibility. Parang sa barikada, di ba? Super basic lang na kapag may naaapi o hindi kayang ipagtanggol ang sarili, dapat angel tayong lahat para protektahan siya. Ipinakita ng korte na may batas na nagbabackup sa lesson na yan. Hindi tinitingnan ng batas ang chronological age mo kung ang mental age mo ay bata pa at hindi ka pa kaya magbigay ng rational consent. Kaya whether sa family, sa community o sa online space, kailangan nating maging alert at advocate para sa mga taong hindi kayang ipagsigawan ang kanilang rights. Kung alam mong may tao sa paligid mo na may disability o vulnerable sila, responsibilidad mong siguraduhin na safe sila. Huwag tayong maging toxic at makasarili. Maging most moral tayo sa pagtingin sa dignidad ng lahat. Walang excuse para samantalahin ang kahinaan ng iba at sa huli, sisiguraduhin ng batas na may mananagot.